ang word po natin ngayon, it's on our PDP, no? Yung personal development plan natin. Lahat to nang nakatapos na ng personal development plan, magsabing amen. Diniscuss ba ninyo sa inyong mga care group? Dapat i-discuss at parati na po natin i-check yan every month. Planning skill. Everybody say planning skill. Kailangan po magkaroon tayo ng planning skill, and anyone who has a planning skill, meron siyang written plan. Hindi lang po sa isip, kailangan nakasulat para maliwanag. At yung pong PDP natin, yan ang nag-aayos, nag-organize sa buhay natin, at magkakaroon din tayo ng good time management. So ngayon po, yung PDP natin, pakipakita mo nga kapatid, may 7 goal yan. Meron pong spiritual life goals, nilista nyo na kung ano ang inyo pong health goals, character goals, di ba? Relationship goals, financial goals, skills and craftsmanship goals, and life mission goals. Para po balanse at holistic yung buhay natin. Kasi yung ibang mga tao, ang puro lang pinagpaplanuhan ay career, pati sa pera. Hindi po nila alam na ang buhay natin ay maraming mga areas. So, kailangan alam nyo na ang buhay natin, maraming areas, kailangan yan ay pagplanuhin ng kabuuan at mabibigyan nga ng time. Mamamanage natin yung time. Kung hindi, ay wala. Di balanse yung buhay natin. Gusto ko sanang mag-umpisa sa spiritual life goals, kung ano ang goal natin sa ating spiritual life. Pero, uunahin ko na muna po yung relationship kasi po, papunta dyan yung mga parating nating activities eh. Kaya uunahin ko na po yung relationship goal. Relationship goal po tayo. Isa po sa mga pinakamahalagang aspect ng buhay natin, mga relationships. Amen? Umpisan po natin sa Matthew 22:35 to 40. This talks about relationship. Ito pong first 2 great commandments ay tungkol po sa ating mga importanteng relasyon sa buhay. Basahin po natin. 1, 2, 3, go read. One of them, an expert in the law, tested him with a question, "Teacher, which is the greatest commandment in the law?" Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment, and the second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these 2 commandments." So, si Jesus po mismo nagturo na ang 2 greatest commandment, yung love the Lord thy God. So, relationship with God, it's the greatest commandment. And then, tinuro niya rin na ang second greatest commandment is love your neighbor as yourself. So, ito ay relationship with other people and relationship with yourself. No? Kaya po nauuso ngayon yung salitang self-care. Alagaan mo ang iyong sarili. Amen? So ngayon, I'd like you to understand na yung mga importanteng relasyon sa buhay natin, kailangan nating improve. Kailangan ayusin natin. At kung merong hindi ayusin, i-fix, kung paano ito magiging better. No? Kung maayos naman, paano ito magiging better. Diba? So number 1, I would like you to understand this. Improve our most important relationships. Sino po mag-i-improve ng relationship niya? Magsabing amen. And we have to identify yung mga importante, most important, no? Kasi yung pong mga relasyon, kailangan maintindihan natin na meron silang category kung sino ang mas importante. Di ba? Okay. Sabi na salita ng Panginoon sa Matthew 7:12, "So whatever you wish that others would do to you, so also do to them, for this is the law and the prophets." This teaching of the law, the Lord, is what I call Jesus rule. Kasi ang parating alam natin, yung golden rule. Ano yung golden rule? Do not do unto others what you don't want others to do unto you. Huwag mong gawin sa kapwa mo, ayaw gawin ng kapwa mo sa'yo. Ang tawag natin doon, golden rule. Hindi ko lang alam kung si Lao Tzu o si Confucius ang nagsabi nun. No? Pero golden rule yon. Nakita natin yan, nakapaskil sa mga classroom. Pero ang Jesus rule, which is anointed, galing kay Jesus, yung
Whatever you wish that others would do to you, do also to them. Pareho halos ang thought, pero positive yung kay Jesus sabi, kung anong gusto mo na gawin ng ibang tao sa'yo, gawin mo sa kanila. So this is about relationship with people. Good relationship. Okay, there are 4 relationships na importante sa'yo at sa akin. Number 1, letter A, relationship with God. Sino po dito magsasabi na pinaka-importanting relasyon ay ang relasyon sa Diyos? Magsabing amen. Pinaka-importante yun, ha? Hindi yung kapantay ng relationship sa tao at sa sarili mo, hindi. The greatest commandment is relationship with God. Love the Lord your God. No? Ngayon, ang pangalawang pinaka-importanting relationship sa atin, family. Sino po ang masaya na meron siyang pamilya? Magsabing amen. So kahit hindi perfect ang family mo, kailangan grateful ka na rin. Wala naman ding perfect family, pero you should be grateful. Yung iba, hindi na kumpleto yung pamilya, walang magulang, ganon, wala nang asawa. Pero kung meron pang mga natitirang mga family members, kailangang improve natin ang relationship natin sa kanila. Especially ang pinaka-importanting relationship, alam niyo po ba? The most important human relationship is yung marriage, your spouse. It's more important, pagka nag-asawa ka, sabi ng Lord, leave your father and your mother and cling to your spouse. Kaya yung pagkakaroon ng asawa, mas magiging importante na ngayon kaysa sa relasyon mo sa parents mo o sa kapatid mo. The most important relationship is marriage. Lahat na naintindihan, magsabing amen. Although, we keep on honoring our parents, hindi naman ibig sabihin, hindi na sila yung first important relationship, hindi na sila mahalaga. Hindi, mahalaga pa rin. You keep on honoring the parents and you keep on loving your siblings. Children, they are important. Kaya ito po yung mga improve natin na relationships. Ano man po, kailangan nyo silang ilista isa-isa. Ano po ang relationship goal ninyo sa kanila ngayong taon na to. Kasi kapag hindi nyo po sila pinagplanuhan na improve ang relationship nyo sa kanila, wala pong mangyayari dyan. Same-same lang. Pangatlo, yung spiritual family. Importante ang church. Ang relationship sa mentor, sa disciples. Meron pa nga, si Jesus, sinabi niya na mag-aaway in the last days, mag-aaway ang mga magpapamilya at mas importanteng sundin ng Diyos sa buhay. Amen? Kaya importante po, may mentor. Sino po dito ang may mentor? Magsabing amen. Yung wala pa pong mentor, pinapakiusap ko po sa inyo that your life as a Christian is not complete if you don't have a mentor. Please get a mentor or have a mentor who will guide you in your spiritual life, who will love you, who will pray for you. Ngayon, pagka nagkaroon ka ng mentor, mahalin mo siya. Sino po dito ang mga nagmamahal sa kanyang mentor? Magsabing amen. Appreciate mo siya. Sundin mo siya. Improve your relationship with your mentor. Diyan ka matututo kung paano yung spiritual life mo, yung walk mo with God. No? And then, sino po dito yung mga leaders? Magsabing amen. Improve your relationship with your disciples. I-name mo sila, isa-isa. Ako, 12, no? Meron, pastoral team pa. How will you improve your relationship with your disciples, with each one of them? Diba? Relationship goal mo sa kanila. And then, another important people in your life, friendship. Friendship. Sino po dito merong kaibigan? Magsabing amen. Mahirap magkaroon ng totoong kaibigan. Pero pagka nagkaroon ka ng totoong kaibigan, i-nurture mo na. Pagka mayroong problema, ayusin, huwag itapon. Sabihin mo sa mo, ayusin, huwag itapon. Kasi yung iba, pagkaroon ng kaibigan, nagka-problema, pinuputol yung relasyon eh. Hindi dapat putulin. Ayusin. At pagka naayos ang anumang sagalot sa friendship, relationship, ay lalo kayong magiging stronger ang relationship ninyo. Di ba totoo yun? Kapag ka naayos ang relasyon, nasirang relasyon, lalong lumalakas pagka naayos.
Lahat ng naintindihan, magsabing amen. O so, pasayangnan mo na eh. Mahirap mag-umpisa ulit ng mga bagong relationship. Kailangan pagbutihin mo na yon, in-nurture mo na. Kasi yung iba ngayon, dami naman tao dyan. Dami naman pwedeng maging kaibigan. Pero, totoo naman yan. Pero alam nyo, we want to have quality friendships. Amen? So, paano naman yan magiging quality ang relationships mo? No? Yung mga important na tao sa buhay mo, kailangan quality ang relationship. Hindi mababaw. Hindi mababaw. Quality. So, ang message natin ngayon, improve your relationships. Hindi ibig sabihin nitong relationship goal magjojowa ka na. Yung mga boyfriend. May relation. Kasi yan ang nasa isip ng mga youth Relationship goal, magjojowa na ako. Mali. Youth, yung mga nag-aaral pa, meron tayong revelation sa church, hindi ko na ipapaliwanag ng matagal sa inyo, kulang ang oras. Hindi perfect time na magkaroon kayo ng jowa habang nag-aaral. Hindi. Madidistract kayo sa inyong relationship kay God, sa inyong pagsiserve kay God. Madidistract kayo sa inyong pag-aaral, sa inyong future. Aagawin din pati yung time ninyo sa pamilya. Kaya lahat ng mga youth, sabihin nyo yung youth na kasama nyo, huwag ka muna magkaroon ng relationship goal, Huwag. Hindi, delikado. Delikado yan. Yung mga youth pa naman, pagka nagkaroon ng relationship, focus na dun. Distracted na. Tapos, after 1 year, iwalay. After 2 years, iwalay. After 3 years, iwalay. Sayang. Sabihin mo sa katabi mo, marunong kang maghintay. True love waits. Sabihin natin lahat, true love waits. Ang totoong pag-ibig, nakakapaghintay. Ang pag-ibig na hindi nakakapaghintay ay galing sa flesh at galing sa demonyo. Tandaan niyo yun. Ang totoong pag-ibig, nakakapaghintay. So, the perfect timing, youth, ay pagkatapos na kayo ng college. Kaya nga, yung mga natapos ng college dito, sabi nila, pastor, tapos na akong mag-college. May diploma na ako. Sabi ko sa kanila, go! Di ba? Go. Pero, siyempre, magbe-pray ka rin muna. Hindi ko mo tapos ka na ng college, jojowain mo na unang tao. Ito, jojowain ko na to, So, mga kapatid, these are kailangan sa inyong plan, sa inyong PDP, identify the most important relationships by name. Ano yung goal mo sa tatay mo, sa nanay mo, sa asawa mo, sa anak mo? Pagka marami ka pang anak, isa-isa pa yon. Hindi pwedeng general lang yon. Isa-isa, meron kang goal sa anak mo. Di ba? Yung iba, idadagdag nyo pa si lolo, si lola. Kasi kung lolo-lola ka na, idadagdag mo rin yung apo mo. Di ba? Dumadami lalo yung relationship goals mo. So, sino po dito ang seryoso sa relationship goal? Magsabing amen. Kailangan isulat nyo. Hindi pwedeng sa isip lang. Ang isa sa mga pinagkakatamaran ng mga tao, pagsusulat. Pero, hindi ka magiging history maker kung hindi ka nag-take down ng notes. Amen? Dapat nagsusulat ka if you want to be a history maker. If you want serious plans, write down your plans. Your relationship goals. So, identify niyo yung mga tao. Sino lahat? Anong gagawin mo sa relationship mo sa mga importanteng tao na to sa buhay mo? Binigay sila ni Lord. Gift sila ni Lord sa'yo. Di ba? Number 2, ito po yung gusto ko pong maintindihan ninyo. Do not try to change people. You can just pray for them to change. But it's not your job to change them. That's the job of God. Ang kailangan mo lang gawin is i-cultivate mo yung good attitude mo at behavior mo sa kanila. Kasi tayo lahat naghihintay, ito dapat maganda ang attitude nito sa akin, tatay ko, nanay ko. No? Lalong-lalo na yung mga Gen Z ngayon, yung mga Generation Alpha. Nako, Generation Alpha, I love you. But the Generation Alpha and Generation Z are the selfish generations. Kapag ka hindi Christian. Self-centered generations. Sarili lang nila yung kanilang iniisip.
Sariling pakinabang lang. Magbasa kayo sa Google. Magbasa kayo ng mga write-ups tungkol sa Gen Z and Gen Alpha kung hindi totoong sinasabi ko. Ako po, tinututukan kong aralin ng mga Gen Alpha at Gen Z. Pero totoo naman kasi sinasabi ng Bible that people will be lovers of selves in the last days. Kaya magiging selfish ang mga taong ipapanganak. Kasi lovers of themselves. No? Narcissistic. Okay. Mga kapatid, cultivate good attitude. Ang i-goal mo para magkaroon ka ng relational goal, ano kaya ang dapat kong attitude sa mga taong ito? Ano kaya ang dapat kong attitude sa asawa ko, behavior ko sa asawa ko, paano ako magsalita, paano ko siya i-treat, ano kaya relationship goal ko sa nanay ko, sa tatay ko, kapatid ko, mentor ko, disciple ko, sa mga kaibigan ko. Di ba? Kailangan mag-cultivate tayo ng good attitude sa kanila. Colossians 3:14 says, above all, clothe yourselves with love, which binds us all together in perfect harmony. Everybody say perfect harmony. Harmonious relationship. Alam niyo po kung anong ibig sabihin ng harmonious relationship? Magandang relasyon. Ang salitang harmony, it is a musical term. Di ba? Harmony, harmonica, musical term yan. Na yung mga choir, yung mga manunugtog na iba-ibang mga instruments, pagka tumugtog silang mayroong harmony, ang sarap pakinggan. Pero pagka may tumugtog doon na sintonado, ang pangit, maririnig agad. Kunwari, tumutugtog lahat sa key of C, tapos mayroong tumugtog ng D, sintonado. Di ba? Kaya ang goal natin ngayon ito, perfect harmony. Harmonious relationship. Everybody say, harmonious relationship. So, paano ka magkakaroon ng harmonious relationship? Mahalin sila, sabi doon. Clothe yourselves with love. Ibig sabihin, dagdagan mo pa yung pag-ibig. Dagdagan mo pa yung pagpapakita mo ng pag-ibig. Kaya importante dito yung tinatawag na alam mo yung love language niya. Everybody say, love language. Sino nakakaalam ng 5 love languages? Magsabing amen. Kung hindi nyo alam yung 5 love languages na sinabi ni turo ni Gary Chapman sa kanyang aklat na ilang 20 million copies sold, importanteng aralin nyo yun sa pamilya, sa relationship, na lahat ng tao meron tinatawag na love language. At dapat alam mo yung love language ng mga importanteng tao sa iyo. Tinuturo ko parati yan sa marriage empowerment. So, importante para magkaroon kayo ng harmonious, magandang samahan ay alam mo yung love relationship. Alam mo yung love language niya. Amen? Everybody say love language. Ano yung mga 5 love languages kasi? Acts of service, quality time, physical touch, words of affirmation, at saka giving of gifts. This is a required reading. If you haven't yet read that book na 5 love languages at gusto mong magkaroon ng relational goal, basahin mo yon. Amen? Matututo ka kung paano magmahal ng tama at mas malalim. Yung love languages. 5 love languages. Hindi po kasi natin goal yung tayo ang mahalin ng mahalin. Hindi. Tayo ang magmahal ng magmahal. And then, love begets love. Kung nagmamahal ka, susuklihan ka din naman ng pag-ibig. Amen? Pero kung hindi ka masuklihan ng pag-ibig, huwag kang mainis, huwag kang magtanim ng galit. Kasi parating ang natin sa relasyon, parating nating naririnig, two-way, give and take, give and take. Dapat ganun. Pero kung wala kang natitake, patuloy kang mag-give. Later on, may matitake ka rin. Amen? For it is more blessed to give than to receive. Sabi ng Bible. Amen? Kasi yung iba nasasaktan, na-prostrate, na-disappoint. Pagka sila lang sila. Kaya nga, yung Christian life, iba. Kaya nga meron tayong Jesus, meron tayong Holy Spirit, nag-empower sa atin. Kasi kung hindi tayo makareceive, okay lang tayo nag-give ng give. Amen? Kailangan buksingero tayo. Bakit?
Ang boksingero, give ng give. Suntok na suntok. Pagka siya nag-receive, tulog. Sabihin mo sa kata mo, dapat boksingero ka pagdating sa pag-ibig. Give ng give. Give ng give na suntok. Amen? Wag receive ng receive. Sabi ng Ephesians 4:32, ito, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God has forgiven you. Yan. Pinasikat yan ni Boy Abunda. Be kind. Diba? Sabihin mo sa kata mo, be kind. Diba? Be kind. And sa mga statement shirts, parating yung makikita yan, be kind. But it is a command of Jesus. It is a command of God. Be kind. Lahat ng mga Kristiyano, mabait. Sabihin mo sa mo, lahat ng totoong Kristiyano, mabait. Hindi nagbabait-baitan lang. Amen? Mabait kasi may Jesus tayo. So let us be kind, especially itong complain ng mga pamilya. Lahat na nakikinig, magsabing amen. Ba't ikaw mabait ka sa iba? Sa akin hindi ka mabait. Complain parating ni Mrs. Tapos si Mr. ang sagot, pareho ka tamo. Mas magkakanahan naman karetang kaluguran mo kaysa anak ko. Di ba? Pareho lang. Kaya wag nyo sasabihin yun, mga babae. Kasi yung mga babae nagko-complain, ikaw mabait ka kayong kumpare mo kaysa anak ko. Bakit wari ka, ale? Pareho tamo mo, ale? Pero kailangan wag ganun ang sagutan. Kailangan, let us be kind. Kung mabait tayo sa iba, mas mabait tayo sa asawa natin. Kung mabait ka sa iba, mas mabait ka sa kapatid mo. Mas mabait ka sa magulang mo. Kung ikaw nag-share ka sa iba, palibre ka ng panlibre ng iba, ilibre mo naman si nanay mo. Amen? Mas mabait ka dapat sa pamilya. For after all, may sasabihin po ako, magdidesisyon kayo ng mabuti dito, ha? Sinong mas importante, pamilya o kaibigan? Alam nyo naman pala yung sagot eh. So, kailangan mas mabait ka sa pamilya mo. Ang kaibigan, isang araw, masisira yan, iiwanan ka. Pero yung pamilya mo, kahit balastog ka, pamilya ka pa rin niya. Tandaan mo yan. Amen? Hindi ka niya iiwanan. Be kind, be compassionate. So, bakit compassionate? Kasi nagkakamali. Pumapalpak yung pamilya natin. Kaya kailangan compassionate, mahabagin. And then, sabi doon, forgiving. Everybody say forgiving. Sabi nung isang anointed pastor na pinapanood ko kanina, bigla ko nakalimutan. Sabi niya, maayos daw ang buhay kapag ka forgive ka ng forgive. Oo. Forgive no. Hindi po to yun sa Bombay. Iba yun. Forgive. Forgives pala yun, forgives. Yung pong, kasi people are imperfect. You just always have to be ready to forgive. Pakatandaan ninyo to, pagka nasaktan kayo, hindi kayo nag-forgive, kayo ang lugi. Kayo ang lugi. Una, pagka hindi kayo nag-forgive, magkakasala kayo ng unforgiveness sa Diyos. Pangalawa, hindi kayo patatawarin din ng Diyos pag hindi kayo nag-forgive. Lugi kayo. Kaya kailangan forgive. Sabihin mo sa mo, forgive. So, relationship goal. Lahat ng mga mahal nyo sa buhay, kaibigan, mentor, disciple, na nagkamali, nasaktan kayo, forgive nyo na sila ngayon, ha? Wala na kayong unforgiveness at wala na kayong bitterness. Umanap ka ng kausap, sabihin mo, wala na. Kung meron pa, lugi ka. Amen? Dapat i-relationship goal mo yan, wala ka ng unforgiveness. Wala ka ng sama ng loob. Number 3, let me go to number 3, relationship goal. Everybody say relationship goal. Know and study well the people who are. Know and study well the people who are important to you. Kasi, alam niyo, habang ginagawa ko message na to, we stop studying and knowing well the people who are important to us, like our spouse, like our parents. Lifelong study. Why? Kasi habang tumatanda, per stage ng buhay ng tao, nag-iiba yung tao.
Yung mga, narinig niya na yung, uy, parang di na kita kilala ngayon, nagbago ka na. Kasi nga, nagbabago ang tao. Nagbabago talaga, first stage ng kanyang buhay. Baloyo po, kanita. Ako masyadong ma-high blood. Maunawain ko. Pero ngayon gugol kaya po yan Kasi, patse pala, nano kasi nga ketang, bigla ko na mga aliwan nito. Menopause. Ang sa lalaki ang tawag, andropause. May andropause po ang lalaki. The same lang kung anong nararamdaman ng babae. Mainitin ang ulo, yung mood, iba, parating masakit ang ulo. I've been studying myself. No? 50s, nagsaset in yung andropause na tinatawag sa lalaki. Okay. Ngayon, eto sasabihin ko, kailangan nyo pong aralin. Why? Relationship goal Kasi pagka hindi mo inaral kung ano yung stage ng buhay niya, kung anong personality niya, hindi kayo magkakaroon ng magandang relationship, harmonious relationship. Especially kung hindi mo alam yung kanyang DISC. Anong kanyang personality? You know what? The number one reason of all divorces, of all marriage separations, mga problema sa marriage, hindi po third party. Hindi. Ang number one reason, personality differences. Kasi, habang buhay kayong magkaiba talaga, kaya't kailangan tanggapin ninyo. Anong kanyang personality? D, I, dominant, influential, stable, compliant. Magkakaroon po ako ng equipping, i-announce ko, please enroll kayo. In this, you will discover your personality, you will understand yourself, and makikilala mo rin, ma-understand mo din ang personality ng asawa mo. And then, ang goal ng DISC, ang title niyan, Solving People Puzzle. Paano ka magiging flexible at mag-adjust sa kanya. Ano kasing tawag doon sa aktor na magaling? Versatile. Alam niyo yung salitang versatile? Lahat na nakakaalam na salitang versatile o versatile, magsabing amen. Konti lang. Ang ibig sabihin ng versatile, yung kahit anong role, kaya niya. Drama, action, lahat kaya niya. Umiyak, magpatawa. Versatile ang tawag doon. So, ang target ng equipping ng DISC is versatility. Kahit anong personality ng asawa mo, anak mo, iba-iba rin sila, kaya mo silang pakisamahan ng maayos. Lahat ng gusto nito, magsabing amen. You have to equip yourself. Kasi maraming mga tao, hindi nila in-equip ang sarili nila. Kaya hindi nag-i-improve ang relationship. If you are serious with relationship goal, you have to enroll sa DISC. Sa Solving People Puzzle, i-announce ko na lang po kung kailan. Siguro, second Monday of February. Pang Monday. 3 Monday, ituturo ko po yung Solving People Puzzle. Lahat kayo mag-enroll. Kasama ng mga tinuturuan ko sa marriage class. Kung hindi pa ninyo ito in-undergo, enroll kayo. Kung in-undergo nyo na at hindi nyo na-apply, enroll kayo ulit. This is for the sake of having good relationship with your spouse, with your parents, and with any kind of person. Especially the most important people to your life. In your life. Most important relationship, asawa. Ang asawa mo, kasama mo yan habang buhay. Parang hindi kayo payag. Matthew 19:6. Sabihin mo sa asawa mong katabi mo, habang buhay na tayo. Wala ka nang magagawa. Amen. Kaya kailangan, aaralin mo yung asawa mo. Aaralin mo yung asawa mo. Mahirap din magkasawa. Alam nyo? Mahirap din kasi magkaiba ng gusto, magkaiba ng pananaw, magkaiba yung ugali. Kaya more than 50% naghihiwalay di ba? Mahirap magkaasawa. Sabihin mo sa katabi mo, na young people, kaya mag-ingat ka sa pag-aasawa. O ngayon, dagdag pa natin ito, no? Lalo na yung magulang. Balik ako kay Conchita. Ano kasi pa? Si Estra. Alam mo,
Kailangan din naaralin mo yung anak mo if you want to have a good relationship. Alam nyo, kapag kami anak kayo, aaralin nyo sila. In order for you to have a relationship. Lalong-lalo na ngayon, yung merong anak na, Gen Z at Alpha, ay grabe. Pagka hindi nyo sila inaral, yari kayo. Magkaka-mental health kayo sa anak nyo pagka hindi kayo nag-aral. Sa totoo lang. Akala kasi ng mga youth ngayon, sila lang nagkakaroon ng mental health. Sa magulang nila, hindi ha. Maraming magulang ngayon nagkakaroon ng mental health sa anak nila. Sa panahon ngayon. Baka hindi alam yun ng mga maraming Gen Z. Oh. Ay, nako. Nasasyak nga ako pag sasabihan nila ako, Pastor, yung anak ko, aneka ga nakaken church. Kembale, ating kong nga kakit kaya kayo. Oo. Pagka sa church, may halo. Pagdating sa bahay, may sungay. Makanyang ka ma. Kontrabida ka ma. Matang! Makanyang kayo. No? Kaya, I love all the youth, no? Mga youth, don't get me wrong. I guide you. I love you. Kailangan sa bahay, wala kayong sungay. Amen? Kaya yung mga magulang naman, kailangan marunong kayo paano putulin ng mga sungay. Patsiyo, Pepa Burenden, anak la pa mo, kontra na lala ko, may cellphone na, tablet na. Kontra, kikiyak yun. Anak niya pang malati, atining, sa Tagalog yung, nanya kay kapapangan ni sungay? Atining sago. Biro mo, anak niyang pang malati, atining sago. Ale? May pag-araling anak mo, itang sagong ito, dagol na yung dagol, kumaba na yung kumaba. Kaya kailangan ding parents, biyasa kayong mamutot sago. Puta sasago, agad yan pupututan. Depende kitang personality, makananoy deal. Amen? Hindi naman puro palo. Pero tandaan nyo, may palo din. Tandaan nyo yon. Rod of discipline. Nasa Bible. Then kasi pengari ngayon yung mga magulang ngayon, ay nako, hirap na hirap sila sa pagpuputol ng sungay. Paturo kayo ketang matadero. How to cut horns. How to cut off horns. Diba? I love all the people, all the youth, pero mga youth, please, pagdating sa bahay, dapat wala kayong sungay. Sabihin niyo sa katabi mo, pagdating sa bahay, walang sungay. Amen? May sasagwan. May sasagwaning pingari mo. Ale? Meron ngang kasabihan ng mga Amerikano dyan do not bite the hands of those who feed you. Huwag mong tutukain yung mga nagpapakain sa'yo. That's evil. Amen? Evil yung pinapakain ka ng magulang mo tapos tutukain mo sila. I mean to say, you will hurt them. Don't hurt your parents, yun. Amen? Fast forward kayo, later on, magiging parents din kayo. At isipin nyo na lang kung yung magka-parents na kayo, yung magagaling sa imagination lang ng mga youth. Yung anak nyo, kasing ugali ninyo. Na ano kaya panandaman nyo? Ano kaya mararamdaman nyo? Kasing ugali ninyo yung anak nyo. Diba? Lahat na natututo, magsabing amen. Sabi ng salita ng Panginoon, Genesis 12:2-3, I will make you into a great nation. I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. Be a blessing to your family members. Be a blessing to them. Maging blessing ka sa anak mo, sa magulang mo, sa kapatid mo, sa mentor mo, disciple. Maging blessing ka. I will bless those who bless you. And whoever curses you, I will curse. And peoples on earth will be blessed through you. Sino po dito ang magiging blessing sa ibang tao, lalo lang sa kanyang pamilya, magsabing amen. Amen. So enroll kayo ng DISC, Solving People Puzzle, second Sunday of February. Tuturo ko po 3 weeks. Mga 2.5 hour per session. By the way, alam niyo po ba to pagka in-enroll nyo, noong unang panahon, nung unang lumabas ang Solving People Puzzle, ang enrollment dito, 20,000, nakala nyo. At ngayon, meron pong nagte-training yan, 1,000 ang registration fee.
Dito sa church, libre. Hindi pinapasukan. Pero ngayon, babaguhin na natin. May bayad na, 999. Mas mura tayo doon sa 1,000. Pero pagka kinumpleto nyo, libre. Babalik yung 999 sa inyo. Good deal? Tanong katabi nyo, good deal ba yon? Dito po kasi church, alam nyo, puro libre, no? Kaya hindi pinapahalagahan. Pero pagka in-enroll nyo yun sa iba, nako, ang mamahal po niyan, yung Solving People Puzzle, 1,000 yan. Okay, number 4. Para sa relationship goal mo, kailangan bigyan mo sila ng time. Ang dami nga nila eh. Kaya pagka hindi ka time management dito, hindi ka nagplano, anong time? A lot, specific quality time, bonding. Kailangan nagbabanding mo kayo sa pamilya, alam niyo ba, na maigsi na. Once a month, kailangan may bonding kayong mag-asawa. Pwede rin namang weekly. Pero kailangan may quality time kayo na bonding once a month. Meron ka rin ding quality time bonding sa iyong mga anak. Hindi sa buong anak, isa-isa. May quality time bonding ka, isa-isa sa mga anak mo. Lalo na yung tatay. Kailangan yung tatay may quality time bonding sa panganay, sa bunso, sa lahat ng anak. That's how you have a good relationship with the family with your people who are important to you. So pag hindi mo pinlano yan, ginol yan, wala. Yung relationship ninyo, normal lang na pangmundo. Ganito kasi yan eh. Kung ano yung naging pamilya mo, yun ang uulitin mo. Kaya pagka sa parents mo, hindi ka binanding, hindi ka quality time, ganun din ang gagawin mo sa mga anak mo. Pero ngayon, dapat baguhin mo na yung kwento. Kristiyano na tayo. At gusto nating mag-grow. Di ba? Amen? Lahat to nang mag-grow ang kanilang relationships, magsabing amen. Ecclesiastes 3:1. There is a time for everything and a season for every activity under the heavens. So, kailangan maglagay ka ng time for every person who is important to you. ESB, ganito ang sabi niya sa ESB. For everything there is season and a time for every matter under heaven. Every matter. So kung relationship goal mo, lagyan mo ng time. Then sa Amplified, ganito ang sabi, Amplified. There is a season, a time appointed for everything and a time for every delight and every event or purpose under heaven. So kung meron kang goal, meron kang purpose, lagyan mo ng time. Amen? Lagyan mo ng time lahat yan. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, ilista ninyo yung mga pangalan ng lahat ng importanteng tao sa inyo, lalagyan nyo ng time. Monthly ba ang time niya? Weekly ba ang time niya? Quarterly ba? Every other month. Yung mga mentor dito, mentras dumadami ang inyong mga primary 12, nako, lalo kayong magaling dapat sa time management. Kaya po ako, sa totoo lang, sobrang mahirap po sa akin to. Hindi ko naman pinagpapasalamat na wala akong anak, pero sa dami po ng disciple, primary 12, pastoral team, ay dami kong ginagawa. Yung time ko talaga sobrang siksik. Kailangan ko ng matinding time management. Kaya buti na lang po yung si Pastora Ruth, pumayag na siya na huwag magtrabaho, samahan na lang ako. Para, parati na lang kami magkasama, di ba? Sa lahat ng ginagawa namin. Ano sabi ni Peter Tanchi? Gusto ko pong pakinggan ninyo sinabi ni Peter Tanchi. Sabi ni Peter Tanchi, yun sa video. Pakipakita nga yung video. Gusto ko itong, ano bang tawag? Reel o whatever ni Peter Tanchi. Hello? The worst excuse is I don't have time. My friend, you will have time if you know your priorities. I don't have time to read the Bible. Simple, because it is not priority. I don't have time to attend small group. Very simple. You don't value small group. I don't have time to worship. I don't have time to attend Bible studies because it is not your priority. But my friend, priority is decided by your own values. If you value the things of God, you will make time for prayer. Amen? You will make time for Bible study. You will make time. Paul says, I make it my goal to please Him, to please God, whether at home, in the body,
Meaning, while I'm here or when I die, I make it my goal to please Him, because the next verse says, because we shall all appear before the judgment seat of Christ, that each one of us will be recompensed, will be rewarded according to their own deeds. You will always have enough time and energy to pursue God's agenda. But you will not have enough time and energy to pursue God's agenda and your own agenda. As somebody once said, I fear not that you will fail, but that you will succeed in things that does not matter. Let me repeat. Our greatest fear should not be failure, but of succeeding at something that does not really matter. You pray, Lord, what do you want me to do with my life, my career, my family, ministry? Amen? So it boils down to your values, yung core values. Dapat yung mga core values, pinaprioritize, may time. Mataas ang priority sa time. Yung mga values mo, like family values, dapat mataas ang priority mo dyan. Mga youth, may pakiusap ako sa inyo. Ang stage ng buhay ninyo halos umiikot, pinakamalakas, peers, friendships. Pero kailangan mailagay sa biblical ang inyong pananaw. Hindi dapat friendship ang importante. Family dapat ang importante. At pagsiserve kay God. Hindi friendship. Kasi yung iba, hindi umaten ng family gathering, family reunion because of friendship. Mali yun eh. Mali. Kailangan unahin mo yung pamilya mo. Uulitin ko lang. Pagka nagkasakit ka, hindi ka babantayan ng kaibigan mo. Nanay mo magbabantay sa'yo. Kapatid mo, pagka na-hospital ka, magbabantay sa'yo sa hospital. Hindi friendship. Kung aalagaan ka man ng friendship mo, ano lang, sandali lang. Ngayon, kung ang friendship mo, inalagaan ka niya throughout, may something yon. May iba doon. Amen? May iba doon. Hindi pwedeng iiwanan ng kaibigan mo yung trabaho niya, yung pamilya niya, tapos ikaw ang kanyang aalagaan. May something yon. May problema doon. I smell fishy. Sabihin mo sa kate mo, I smell fishy doon. Hindi tama. Diba? Hindi tama yun. Okay. Number 5, let me go to number 5. Resolve specific issues and conflicts with each person important to you. So, yun ang sa relationship goal, kung ano man ang issue ninyo o conflict ninyo, ayusin nyo this year. Amen? Yun na yung i-goal mo. Isama mo na yun sa relationship goal mo. Hindi kayo nag-uusap ng tatay mo. Alam nyo, yung mga iba, hindi kinakausap yung tatay, yung nanay eh. Mali yun eh. Sabi ng Bible, kapag ikaw ay sumasamba, iwanan mo muna yung pagsamba mo, pumunta ka sa taong may problema. O kaya po, alam nyo akong, honestly, may time na hindi maganda yung relationship namin ni Pastora Ruth. Pero bago po ako mag-worship dito, te-text ko siya, sabi ko, I'm sorry, forgive me, I forgive you too. Hindi pwedeng hindi ayos. Kasi your worship will not be acceptable if you have broken relationships. Tandaan niyo po yun. Nasa Bible po yun. Sinabi ni Jesus. Tapos sabi ni Jesus sa Matthew 18:15-18, if your brother or sister sins, go and point out their fault. Sabihin mo. Just between the two of you, kayong dalawa. Kaso mga maraming Pilipino, walang lakas loob gawin ito. So kung hindi ka pa marunong sa one-on-one na pagsasabi, kumuha ka ng tutulong sa'yo. Amen? Okay, sabi ng salita ng Panginoon, if they listen to you, you have won them over, but if they will not listen, take one or two others along so that every matter may be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. So, ang importante dito, forgive. Everybody say forgive. Mag-forgive lang po na forgive. No, kasi importante po ang sa ating relationship kay God, para maayos ang relationship natin kay God, pino-forgive natin immediately lahat ng mga taong nagkasala sa atin. We don't harbor bitterness. We don't harbor unforgiveness. Kasalanan po yun. Kasalanan po ang pagkakaroon ng unforgiving heart, unforgiveness, at bitterness. At ulitin ko lang, ikaw ang lugi. Ikaw ang lugi sa iyong relasyon sa Diyos. Ikaw ang lugi
Sa blessing ng Panginoon. Number 6, develop good communication with each person important to you. Importante po ang merong communication skill. Everybody say communication skill. Importanteng skill din yan na dapat meron tayo in functioning well in life, in having good relationship. Ngayon, sa communication po kasi, sa communication skill, meron pong tinatawag na communication style. Everybody say communication style. Yung bawat tao, iba-iba yung kanilang communication style. Wag na wag mong iisipin na yung communication style mo pareho ng communication style ng asawa mo. Lalo na, kaya nga yung DISC importante, ibang mag-communicate ang D, ibang mag-communicate ang S. Kasi po noon, si Pastora Ruth, D siya, high D, ako high S. Ano lang ako? S, simple. Hindi, stable. Kaya mag-uusap kami, siya talagang salita na salita, talagang papaliwanag niya lahat. Ako, sabi ko lang, tatahimik lang ako, sabi ko, peace. Ganun lang ang gusto ko, ng mga S. Peaceful lang. Pero hindi, hindi effective yung communication na yun. Kay Tita Ruth, kailangan magpaliwanag din ako. So yun, nagpapaliwanagan na din kami. Oh, paliwanag. Ngayon, pagka 15 minutes, ang rule ito. Sabi ko, pagka nagpaliwanag ako, heated ang argument, 15 minutes, ako nang hihinto. Mga lalaki, yun ang teknik ka. Pagka hindi tumitigil ang usapan yung mag-asawa, after 15 minutes, ikaw na ang huminto. Tanong nyo, bakit? Ikaw ang leader eh. Dapat i-guide mo sa solusyon ng asawa mo. Hindi ikaw yung magsasalita pa ng magsasalita at mga away pa ng mga away, di ba? Yung mga tunay na lalaking head, marunong huminto. Amen? Marunong magpigil ng sarili. Amen? Paborintala rin babae tamo. Talagang makanyala talaga din. Sana pagpritan lang. Then babae ka nung makatak lang. Matsura naman, sabiendo, ing lalaki ang makatak. Katsura na lang. Katsura. Yung asawa ko, makatak yan. Katsura. Manong. Itang babae, yung sabihan ng makatak, medyo, naman masyadong manong. Normal eh. Normal la karela itang makatak ka babae. Pero itang makatak ka lalaki, sobrang abnormal. Amen? Sabihan nyo gasiping yung alang makatak lalaki, ha? Sabi na salita ng Panginoon, Ephesians 4:15, instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. Mahirap po ito. Speaking the truth in love. Kasi kapag minsan, by the way, for you to have a good relationship, kailangan ng truthfulness. Any lies and deception will destroy relationship. Anything na lies, merong lies and deception, it's going to corrupt and destroy relationship. Kaya ang isang rule ng marriage at ng family, truthfulness. Kahit saan naman kailangan ng truthfulness. Amen? Ngayon, speaking the truth in love, lalong-lalo na sasabihin mo yung totoong mali, yung katotohanan. Normally kasi, ang problema natin, we speak the truth in anger. Yan ang gusto kong i-goal po nating lahat. Ako, nagpo-fall din ako sa ganyan na mali. But we need to speak the truth in love. May pag-ibig. Kaya bago ka magsabi ng katotohanan, kailan siguro din mo, mahal ko to. Kaya nga ako sasabihin ko to dahil mahal kita. Hindi ako galit sa'yo. Galit ako sa kasalanan. Galit ako sa mali. Pero sasabihin ko to sinasabi ko to dahil mahal kita. Kasi kung hindi kita mahal, di ko nasasabihin itong katotohanan na to. Mali yung attitude mo, mali yung ginawa mo, mali yung relationship mo, mali yung ugali mo. Sabihin mo sa kata mo, speak the truth in love. Sabihin mo sa katabi mo, pwede ba lahat? Sabihin mo, speak the truth in love. O pagka magsasabi ka ng correction, sabihin mo muna, Brother Lito, sabihin mo muna, Sister Shaila, saan yung kasama mo? Wala yung misis mo? Ayun, ang layo Anyway, sabihin mo, sweetheart, I love you. Tapos sabihin mo, malito Diba?
Malito. Ephesians 4:29. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Itong Ephesians 4:29 is a rule. It's really a biblical rule in communication. Walang unwholesome talk. Walang labeling. Walang judgment. No? Walang condemnation. No unwholesome talk. Ikaw makanyan ka. Parati kang makanyan. Kapilan man, hindi mo ginawa to, ganito. Sabi dito, only what is helpful for building others up according to their needs. At ang pagka nagko-communicate ka, ang iyong purpose, ang iyong goal is magbe-benefit siya. Hindi yung masasaktan siya. Although sometimes, hindi maiiwasan. Kasi masakit kadalasan ng correction. Yung hindi sanay sa correction, nasasaktan sa correction. Pero pagka sanay ka na sa correction, para tong gamot, nagpapagaling sa'yo. Diba? Okay lang. Hindi ka na masyado nasasaktan. Kaya dapat, sanayin ka na nasasaktan. Amen? Kaya nga po, yun din ang problema na yung tinatawag na shielded and protected. Yung sa bahay na malumanay, sa bahay, gentle lahat. Lahat, please, ganito, ganyan. Tapos, pagka lumabas, napunta sa school, nasigawan ng teacher, ikaw, ganyan. Wala na, mabilis masaktan eh. Kasi sa bahay, shielded eh. Protected. Kaya hindi ko naman sinasabing dapat sigawan yung mga anak, pero paminsan-minsan, kung kailangan lang, kailangan din lang matikman ang sinisigawan ng magulang. Kasi pagka napunta sa labas, hindi alam paano i-cope yung sigaw. Oops, don't get me wrong. Baka sabihin nyo, magsigawan na kayo niyan, ha? Kailangan masanay ka! Kami na sister, dapat! Ezra, sanay akong... Ay, hindi ko naman sinasabing ganun. Yung mga anak na sanay sa environment na, yung tinatawag na good or perfect environment, they cannot cope outside world. Hindi makaka-cope. Sa labas kasi, survival of the fittest. Di ba? Survival of the fittest dyan eh. Pero dapat nasa lugar lahat. Amen? Lahat spirit-led. Di ko sinasabing sigawan yung anak nyo. Ha? Sabihin nyo sa katabi nyo, lilinawin ni Pastor, hindi kanya in-encourage sigawan ng anak mo. Ha? Hindi. Alam nyo kasi, tandaan nyo to, yung masakit na salita, nagmamarka sa memory. Alam niyo yung salitang core memory? Yan ang mga salita ng psychologist ngayon, core memory. Parating nababaon sa core memory ang masakit na salita. Kaya mag-iingat po kayo sa masakit na salita. Amen? Nagmamarka ho yun. Tapos, nagmamarka sa puso. At pag hindi marunong mag-handle, every time na kausapin mo siya, galit siya sa'yo. O kaya hindi siya kikibo. Kasi nakamarka yan. So, ang sabi na salita ng Panginoon, what is helpful? Everybody say, what is helpful? Sabihin natin lahat, benefit. Magbe-benefit ba yung relationship ninyo pagka sinabi mo yan? At ang pakakatandaan ninyo sa communication, tone of voice, volume, pitch. Napakalaking percentage niya na effect. Okay, let me go to last. Last is, pray for the salvation and do everything for the salvation of family members and friends. Kung unsaved sila, please, dalhin po natin sa family blessing, and dedication. And this year, i-goal po natin na maligtas sila. Pakipakita mo nga yung picture. Total, nasa social media naman ang pinost ni Brother Flor. Ipapakita ko na sa inyo. Ha? Brother Flor, total, pinost mo naman eh. Ito yung pinost ni Brother Flor. Paalam, Uncle Buddy. Talagyo ng Uncle Buddy, Baduy Ortega. Hindi na ba si Brother Flor? Wala. Masakit man at aliaga datanggap. Impamaglako mo, kining yato ngayon ni. Ala nang sumabi ka na akong patsi-abak na brother. Nanong iluto ta. Ulam ka bang ala akong gagawan. At brother, makipagkape na ako ne. Ala na din matudtod kining sala na ning bale. Ati coach king basketballing, paunakan mo.
kaluguran da ka. Nakanuburi ko sabihan. One day, matela rin pengari mo, anak mo, kapatid mo, matelangan din. Amen? Masakit, di ba? Pero yung mas masakit, kung matela, muntala pa impyerno, uiting masakit. Ala na kangagawa. Pero ngayon ating kapangagawa. Share mo na yung gospel, agkat mo, church.